3 dekada ng pagtitiis na uwi sa isang malupit na pagtatraydor. Habang naghahanda ako ng handog para sa kasal ng aking anak, natuklasan ko ang lihim na ugnayan ng aking asawa at ng babaeng papakasalan ni Joaquin. Dinuraan nila ang aking danggal sa loob mismo ng aking tahanan. Pero hindi ako susuko. Sisiguraduhin ko ang bawat luhang pumatak ay babayaran ninyo ng buo sa harap ng altar. Sino ang tunay na magwawagi sa huli? Huwag kang mag-alala, Liora. Kaunting tiis na lang at mapapaalis na rin natin si Amelita sa bahay na ito. Masyado na siyang ulyanin. Hindi na niya mapapansin na unti-unti ko nang nililipat ang titulo ng lupa sa pangalan mo. Pagkatapos ng kasal ni Joaquin, itatapon ko na siya sa isang home for the aged para hindi na siya makagulo sa atin. Ang boses na iyon ay galing kay Virgilio, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi, na yon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pagkatao. Habang nakatitig ako sa maliit na screen ng aking cellphone, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa loob ng mismong silid na pinagsaluhan namin sa loob ng 3 dekada, nakita ko ang aking asawa na nakayakap kay Liora. Ang babaeng bukas ay magiging asawa ng kaisa-isa naming anak na si Joaquin. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ko ang isang antigong mangkok na puno ng paboritong kakanin ni Virgilio. Buong hapon ko itong inihanda. Tiniis ang init ng kalan at ang hapdi ng aking rayuma para lamang pasayahin siya pag uwi niya mula sa trabaho. Ang bawat sangkap ay hinaluan ko ng pagmamahal. Ang bawat paghalo ay isang panalangin para sa tagumpay ng kasal ng aming anak bukas. Pero ang lahat ng sakripisyong iyon ay tila nading abo sa isang iglap. Ang mangkok na puti, na sumisimbolo sa kalinisan ng aking hangarin, ay dahan-dahang dulas sa aking nanginghinig na mga kamay. Walang anumang tunog ng pagkabasag ang nanaig sa aking pandinig, kundi ang dagundong ng sarili kong puso na unti-unting nadudurog. Nang tumama ang seramika sa sahig, ang mga piraso nito ay nantalalalsikan, tulad ng aking mga pangarap na nawasak sa harap ng katotohanan. Hindi ko naramdaman ang matatalim na piraso na bumaon sa aking paa, o ang maligamgam na likidong pula na nagsimulang dumaloy mula sa aking sugat. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang lamig na tila nanunuot sa aking mga buto. Isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Napatitig ako sa aking mga palad na puno ng kalyo. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Virgilio noong wala pa siyang pangalan. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng kanyang mga damit, nagluto ng kanyang mga pagkain at nagpunas ng kanyang pawis habang sabay namin binuo ang pangarap na akala ko ay para sa aming dalawa. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang tanging saksi sa aking pag-iisa. Ang bawat linya sa aking palad ay tila naging mga kalsadang puno ng luha at pagsisisi. Tumingin ako sa paligid ng aming kusina. Ang bawat sulok ay may kwento ng aking pagtitiis. Ang lumang lamesa kung saan kami sabay-sabay na nangarap para sa kinabukasan ni Joaquin. Ang kurtinang ako mismo ang nagtahe para maging maaliwalas ang aming tahanan. Ang lahat ng ito ay naging saksi kung paano ko ibinigay ang aking buhay para sa kanila. Pero para kay Virgilio, ako ay isa lamang ulyanin na kailangang itapon. Para sa kanya, ang 30 taon ng aking katapatan ay walang halaga kumpara sa bata at makinis na balat ni Liora. Ang hapdi sa aking dibdib ay hindi maipaliwanag. Hindi ito tulad ng sakit ng sugat na naghihilom. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang kumakalat sa aking buong sistema. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin sila sa silid na iyon at ipamukha sa kanila ang kawalang hiyaan nila. Pero tila nawala ng lakas ang aking mga binti. Napasandal ako sa lababo, ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat hangin na pumapasok sa aking baga ay tila may halong bubog. Bakit? Iyan ang tanging tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Bakit ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ang siya ring kukuha nito?
Bakit ang babaeng tinuring kong anak ay handang nakawin ang lahat mula sa akin? Ang sakit ay hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa katotohanang binaliwala nila ang aking pagkatao. Itinuring nila akong isang gamit na luma na at pwedeng palitan kapag may dumating na bago. Sa katahimiko ng bahay, tanging ang tibok ng aking puso ang naririnig ko, isang mabigat at malungkot na tunog. Nanatili akong nakatayo doon sa gitna ng mga basag na seramika at dumanak na dugo, habang ang anino ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa akin. Ang liwanag ng screen ng aking cellphone ay unti-unting namatay. Ngunit ang imahe ng kanilang pagtataksil ay habang buhay nang nakatatak sa aking kaluluwa. Ito ba ang dulo ng 3 dekada ng pagmamahal? Ang itapon na parang basura sa isang lugar na hindi ko alam habang sila ay nagpapakasasa sa mga bagay na ako ang nagpagal. Amelita, ano nangyari sa'yo? Bakit ba dahan-dahan ka nang nagiging pabaya sa sarili mo? Nag-aalala na talaga ako sa kalusugan mo. Baka kung ano na ang mangyari sa'yo kapag wala ako sa tabi mo? Ang boses ni Virgilio ay puno ng peking pagkalinga habang mabilis siyang lumalapit sa akin. Kinuha niya ang isang piraso ng basahan at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa aking paa. Kung hindi ko narinig ang usapan nila kanina, baka naniwala pa ako sa kanyang mga mata na tila puno ng pag-aalala. Pero ngayon, ang bawat haplos ng kanyang mga kamay ay parang gapang ng isang malamig na ahas sa aking balat. Ang bawat salita niya ay tila isang matatamis na lason na pilit niyang ipinapainom sa akin. Hindi ako nakaimik. Pinanood ko lang siya habang maingat niyang nililinis ang mga basag na seramika sa sahig. Ang lalaking ito, na 30 taon kong pinagsilbihan, ay isang dalubhasa sa pagtatago ng kanyang tunay na anyo. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng mangkok, iniisip ko kung gaano nakaraming taon ang ginugol niya sa pagbuo ng mga kasinungalingang ito. Gaano na ba katagal niya akong ginagawang tanga sa loob ng sarili kong pamamahay? Han, mukhang kailangan mo na talagang magpahinga. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin ko na lagi kang tulala. Minsan nga, nakakalimutan mo na kung nasaan ang mga gamit mo. Siguro, pagkatapos ng kasal ni Joaquin, kailangan nating magpa-check up sa doktor. Baka kung ano na itong nararamdaman mo. Patuloy niya habang hindi tumitingin sa aking mga mata. Ito na ang simula ng kanyang plano. Ang unti-unting pagtatanim ng duda sa aking isipan, ang pagpapaniwala sa akin na ako ay nawawala na sa sarili. Gaslighting, isang malupit na paraan ng pagpapahirap kung saan ang biktima ay nagsisimulang pagdudahan ang sarili niyang katinuan. Gusto kong sumagot. Gusto kong isampal sa kanya ang video na napanood ko. Pero mas nanaig ang boses ng aking isipan. Huwag muna, Amelita. Huwag kang padalos-dalos. Medyo napagod lang siguro ako sa paghahanda, Virgilio. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay gumaralgal. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pot na pilit kong ikinukulong sa aking lalamunan. Tumayo siya at hinawakan ang aking mga balikat. Yan nga ang sinasabi ko. Masyado mong iniisip ang iba, nakakalimutan mo na ang sarili mo. Hayaan mo na ang mga katulong ang gumawa nito. Mula ngayon, gusto ko ay nagpapahinga ka na lang. Huwag mo nang intindihin ang mga papeles sa opisina o ang mga titulo ng lupa. Ako na ang bahala sa lahat. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi na hindi niya napansin. Ang mga titulo ng lupa. Doon pala siya nagmamadali. Gusto niyang mawala ang atensyon ko sa mga ari-arian na kami naman ang magkasamang nagpundar para madali niyang mailipat ang lahat kay Liora. Ang bawat salita niya ay tila isang kumpas ng orkestra na nagluluto ng aking sariling katapusan. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong nakatulog na ako, naramdaman ko ang dahan-dahang pagbangon ni Virgilio mula sa aming kama. Nanatili akong nakapikit. Pinapakiramdaman ang bawat galaw niya sa kadiliman. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng aming silid at ang marahang hakbang ng kanyang mga paa
patungo sa kanyang silid tanggapan sa ibaba. Dahan-dahan din akong bumangon. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila sumisigaw sa kaba. Ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalas. Sinundan ko siya ng walang anumang ingay, tulad ng isang aninong naglalakad sa gitna ng gabi. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, nakita ko siyang may binabasang mga dokumento sa ilalim ng maliit na ilawan. May kausap siya sa telepono at ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa na hinding-hindi ko na narinig mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Oo, Liora. Pirmi na ang lahat. Bukas na bukas, pagkatapos ng seremonya, pipirmahan na ni Amelita ang huling papeles. Akala niya ay insurance policy para kay Joaquin ang pinipirmahan niya. Pero hindi niya alam na ito na ang huling pako sa kanyang kabaong dito sa bahay na ito. Tumalikod si Virgilio para kumuha ng tubig at sa pagkakataong yon, mabilis akong pumasok sa loob ng silid nang hindi niya napapansin at nagtago sa likod ng malaking kurtina. Nang lumabas siya sandali para sagutin ang isa pang tawag sa labas, dali-dali kong lilapitan ang kanyang lamesa. Doon, sa ibabaw ng mga mamahaling papel, ay ang isang dokumentong nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ito ay isang deed of absolute sale para sa aming ancestral home at sa lupain sa Tagaytay. Ngunit ang mas ikinagimbal ko ay ang aking lagda sa ibaba ng pahina. Isang perpektong panggagaya ng aking pirma, isang pekeng lagda na ginawa ng may buong katumpakan. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ko. Sa ilalim ng dokumentong iyon ay may isang sulat na may selyo ng isang kilalang psychiatric facility. Ito ay isang rekomendasyon para sa aking sapilitang pagpasok sa kanilang institusyon na nagsasabing ako ay banta sa aking sarili dahil sa malalang demensya. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Papasok na muli si Virgilio. Ang aking hininga ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanlamig habang hawak-hawak ko pa rin ang pekeng dokumentong magtatakwil sa akin sa mundong ito. Kung mahuhuli niya ako rito, tapos na ang lahat. Ang lahat ng plano kong pagbawi ay maglalaho bago pa man magsimula. Amelita, anong ginagawa mo rito sa oras ng gabi? Bakit hawak mo ang mga papel ko? Ang boses ni Virgilio ay tila kulog sa gitna ng aking katahimikan. Nakatayo siya sa may pinto. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding pagdududa at galit. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa aking mga kamay na kasalukuyan pang nakahawak sa dokumentong magpapahamak sa akin. Sa isang segundo, naramdaman ko ang lamig ng pawis na dumadaloy sa aking likod. Kung ipapakita ko ang aking takot, tapos na ang laban. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Kailangan kong gamitin ang mismong patibong na inihahanda niya para sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang papel, ngunit hindi ko ito binitawan ng maayos. Hinayaan ko itong mahulog sa sahig habang ang aking mga mata ay pilit kong pinanatiling walang buhay, walang direksyon at tila nakatitig sa kawalan. Tumingin ako sa kanya ng may halong pagkalito. Hinawakan ko ang aking ulo at umarte na tila nahihilo. Virgilio, nasaan ako? Bakit parang napakagulo ng paligid ko? Akala ko ay nasa lumang bahay tayo sa probinsya. Bakit may mga papel dito? Ang aking boses ay nanginginig. Puno ng kawalang katiyakan na tila ba ako ay isang ligaw na kaluluwa na hindi alam kung saan patungo. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ng aking asawa. Ang galit at pagdududa ay dahan-dahang napalitan ng isang malupit na kasiyahan. Ang kanyang mga balikat ay lumuwag at isang manipis, mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niya ay nagtatagumpay na ang kanyang plano. Akala niya ay tuluyan na nga nasisira ang aking isipan dahil sa stress ng darating na kasal ng aming anak. Sinasabi ko na nga ba, Amelita? Malambing, ngunit may halong pang-aapi ang kanyang boses habang lumalapit siya sa akin at inalalayan ako sa siko.
Masyado nang mahina ang isip mo. Hindi mo na alam kung anong oras na at kung nasaan ka. Halika na, bumalik na tayo sa kwarto. Huwag mo nang pakialaman ang mga papel ko rito. Ang mga ito ay para sa kinabukasan ni na Joaquin at Liora. Hinayaan ko siyang ihatid ako pabalik sa aming silid. Habang naglalakad kami sa madilim na pasilyo, bawat hakbang ko ay tila paghahanda sa isang malaking labanan. Sa bawat segundo na hawak niya ang aking braso, paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na kailangan kong magtiis. Ang aking katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang pagdating ng isang napakalakas na bagyo. Kinaumagahan, ang bahay ay napuno ng ingay ng paghahanda. Ang mga bulaklak, ang mga regalo, at ang mga bisitang dumarating ay nagbigay ng isang wad na saya sa kapaligiran. Nakita ko si Joaquin, ang aking kaisa-isang anak, na mukhang napakasaya sa kanyang suot na barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa para sa bagong simula kasama ang babaeng akala niya ay kanyang magiging katuwang sa buhay. Nay, salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo ni tatay. Bulong ni Joaquin habang mahigpit akong niyayakap. Alam kong hindi naging madali ang lahat, lalo na't dumaan kayo sa maraming hirap para lang maibigay sa akin ang pinakamagandang buhay. Ngayong magkakapamilya na ako, sisiguraduhin kong aalagaan ko rin kayo. Ang mga salita ng aking anak ay tila isang matalim na karayom na bumaon sa aking puso. Nais kong sumigaw. Nais kong sabihin sa kanya na ang babaeng kanyang papakasalan at ang tatay na kanyang iginagalang ay nagkakaisa para sirain kami. Ngunit paano ko wawasakin ang kanyang puso sa mismong araw na akala niya ay pinakamahalaga sa kanyang buhay? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang kanyang tatay ay isang halimaw na walang ibang iniisip kundi ang sariling interes? Hinalikan ko si Joaquin sa no. Pinipigilan ang aking mga luha na pumatak. Mahal na mahal kita, anak. Gagawin ng nanay ang lahat, kahit ano, para protektahan ka. Tandaan mo niyan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, dumating si Liora kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumapit siya sa akin ng may malawak na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pang-aasar. Yumuko siya para magmano sa akin. Isang tradisyon ng paggalang na ngayon ay tila isang malaking pambabastos. Habang nakayuko siya, bumulong siya sa aking tainga sa paraang walang sinumang makakarinig kundi ako lamang. Tita, sana naman ay hindi ka gumawa ng eksena mamaya sa simbahan. Alam mo naman, baka isipin ng mga tao na tuluyan ka ng nabaliw. Hayaan mo. Pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na kailangang mag-alala sa bahay na ito. Ang kanyang salita ay naging dahilan upang mag-init ang aking dugo. Ngunit sa halip na magalit, tumingin ako sa kanya ng diretsyo at numiti. Isang ngiting hindi niya inaasahan mula sa isang babaeng inaakala niyang mahina at ulyanin. Huwag kang mag-alala, Liora. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang araw na ito para sa inyo ni Virgilio. Mahina kong sagot na may kasamang malalim na kahulugan. Bago kami umalis patungong Tagaytay, lihim kong tinawagan si Attorney Santos, ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado. Habang ang lahat ay abala sa pag-aayos ng kani-kanilang mga bag, mabilis akong pumasok sa banyo at nanginginig ang mga kamay na pinindot ang numero. Attorney Santos, hawak ko na ang mga patunay. May pekeng lagda ako sa deed of sale at may plano silang ipasok ako sa mental hospital. Ano ang susunod kong gagawin? Tanong ko habang nakatingin sa aking sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng puno ng sugat, ngunit may determinasyon sa mga mata. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay seryoso. Amelita, kailangan nating makuha ang orihinal na titulo ng lupa sa opisina ni Virgilio bago magsimula ang kasal. Kung hawak mo na iyon, walang saysay ang pekeng deed of sale na ginawa nila. Ngunit mag-ingat ka dahil nalaman ko na may isa pang account sa bangko si Joaquin na lihim na nililimas ni Liora
gamit ang isang wad na kasunduan. Napatigil ang aking paghinga. Hindi pa man sila kasal, sinisimula na nilang sipsipin ang dugo ng aking anak. Biglang may kumatok sa pinto ng banyo. Ang katok ay malakas at tila walang pasensya. Amelita? Sino ang kausap mo riyan? Buksan mo itong pinto! Ang boses ni Virgilio ay puno ng hinala mula sa labas. Amelita! Sino ang kausap mo riyan sa loob? Bakit napakatagal mo? Ang boses ni Virgilio ay tila may kasamang banta. Mabilis kong ibinaba ang telepono at itinago ito sa ilalim ng mga tuwalya sa gilid ng lababo. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang aking nagwawalang dibdib bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. Sinalubong ko ang kanyang matatalim na mata ng may kasamang ngiti. Isang ngiti ng isang taong tila walang malay sa paligid. Virgilio, wala akong kausap. Kinakausap ko lang ang aking sarili sa salamin. Naalala ko lang si Nanay Rosa. Sana ay narito siya ngayon para makita ang kasal ni Joaquin. Parang narinig ko pa nga ang boses niya na tinatawag ako. Mahina akong sagot habang pilit kong pinaluluha ang aking mga mata. Nakahinga ng maluwag si Virgilio. Ang hinala sa kanyang mukha ay agad na palitan ng isang mapang-aping ngiti. Hinawakan niya ang aking siko nang may kasamang pekeng lambing na tila ba ako ay isang batang walang laban. Sinasabi ko na nga ba? Lumalala na talaga ang sakit mo, Amelita. Halika na sa baba. Naghihintay na ang mga kamag-anak natin para sa huling hapunan bago ang kasal bukas. Huwag mo na silang paghintayin. Baka mapansin pa nila ang kakaibang galaw mo. Ang hapunan sa isang sikat na kainan sa Tagaytay ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Ngunit para sa akin, ang bawat subo ng pagkain ay tila may halong abo. Nakaupo ako sa tabi ni Virgilio, habang sa tapat namin ay nakaupo si Joaquin at Leora. Ang mga kamag-anak ay abala sa pagbate sa darating na bagong kasal, ngunit ang aking paningin ay nakatutok sa dalawang taong mabilis na sumisira sa aming buhay. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Leora at kinuha ang baso para sa isang toast. Salamat po sa inyong lahat na dumalo ngayon, lalo na kay Mama Amelita. Kahit po medyo mahina na ang isip niya at madalas makalimot, malaking bagay na narito siya ngayon para masaksihan ang araw na ito. Huwag po kayong mag-alala. Kapag kasal na kami ni Joaquin, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Ang mga bulong ng awa mula sa mga kamag-anak ay nagsimulang umikot sa mesa. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may habag, habang ang iba naman ay pinupuri si Leora sa kanyang pagiging mabuting manugang. Ang bawat salita ni Leora ay isang saksak sa aking dangal sa harap ng maraming tao. Gusto kong tumayo at isampal sa kanya ang katotohanan, ngunit nanatili akong nakaupo. Pinipiga ang aking kamay sa ilalim ng lamesa hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Tumingin si Joaquin sa akin nang may pag-aalala. Nay, okay ka lang ba? Gusto mo bang ihatid na kita sa kwarto mo? Bago pa ako makasagot, mabilis na sumabat si Virgilio. Huwag mo nang istorbohin ang sarili mo, Joaquin. Ako na ang bahala sa nanay mo pagkatapos nito. Mag-focus ka muna sa kasal niyo bukas. Ang nanay mo ay talagang hindi na kayang makipagsabayan sa mga ganitong okasyon. Ang pagiging mabuting asawa ni Virgilio sa harap ng lahat ay isang mahusay na palabas. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang isang demonyo na naghihintay na lamang ng tamang oras para ako ay tuluyang ilibing sa limot. Pagkatapos ng hapunan, habang ang lahat ay abala sa pagkuha ng mga larawan sa labas ng kainan, napansin kong naiwan ni Leora ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng upuan. Tumingin ako sa paligid. Ang lahat ay abala sa pagmamasid sa magandang tanawin ng Bulkang Taal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan kong nilapitan ang bag ni Leora. Sa loob nito ay nakita ko ang kanyang cellphone na patuloy na umiilaw dahil sa sunod-sunod na mensahe. Dahil sa takot na baka may makakita,
Mabilis kong binuksan ang screen na hindi nakalock. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nakakuha ng aking pansin. Liora, cleared na ang transfer. Ang 5 milyong piso mula sa account ni Joaquin ay nasa personal account mo na sa Singapore. Bukas, pagkatapos ng pirmahan ng matanda sa deed of sale, wala nang maiiwan sa kanila. Magkita tayo sa hotel pagkatapos ng seremonya. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lamang ang aming bahay ang balak nilang kunin. Kahit ang pinaghirapang ipon ng aking anak para sa kanyang kinabukasan, ay tuluyan na nilang ninakaw. Ang kasal na gaganapin bukas ay hindi isang pag-iisang dibdib, kundi isang bitay para sa aking anak. Narinig ko ang mga yabag ng paa na pabalik sa loob ng kainan. Mabilis kong ibinalik ang telepono sa loob ng bag at lumayo sandali. Ang aking mga tuhod ay nanghinghinig sa galit at takot. Paano ko sasabihin kay Joaquin ang lahat ng ito nang hindi siya tuluyang nawawasak? Paano ko mapipigilan ang kasal bukas kung ang lahat ng papeles ay tila pabor sa kanila? Ang bawat hakbang ng aking mga paa patungo sa aming silid sa hotel sa Tagaytay ay tila may kasamang mabigat na tanso. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nakita kong masayang-masaya si Joaquin habang iniaayos ang kanyang mga gamit para sa susunod na araw. Ang kanyang mga ngiti ay walang bahid ng dumi, walang kamalay-malay, na ang kanyang buong kinabukasan ay unti-unti nang nilalamon ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Nay, tignan mo itong sapatos na binili sa akin ni Liora. Sabi niya, gusto niya ay maging perpekto ang hitsura ko bukas. Masayang sabi ni Joaquin habang ipinapakita ang isang mamahaling sapatos. Tumingin ako sa sapatos, pagkatapos ay sa aking anak. Ang sapatos na iyon ay binili gamit ang sarili niyang pera, ang perang ninakaw ni Liora mula sa kanyang account. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang kanyang mapagmahal na fiancé ay isang magnanakaw. Ngunit alam kong kung sasabihin ko sa kanya ngayon, mawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Haharapin niya si Virgilio at Liora nang walang sapat na armas at baka gamitin pa nila ang aking sakit para palabasing ako lang ang nag-iimbento ng lahat ng ito. Napakaganda, anak! Mahina kong sagot. Pinipilit na huwag manginig ang aking boses. Bagay na bagay sa'yo. Nang hating gabi na at ang buong villa ay nababalutan na ng katahimikan, narinig ko ang mahimbing na paghilik ni Virgilio sa aking tabi. Ito na ang aking pagkakataon. Dahan-dahan akong bumangon, iniwasang gumawa ng anumang ingay na maaaring makagising sa kanya. Nilapitan ko ang kanyang mamahaling leather bag na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Alam kong naroon ang kanyang mga susi at ang orihinal na titulo ng aming ancestral home na balak niyang ibigay kay Liora bilang surpresa pagkatapos ng kasal. Nang dahan-dahan kong buksan ang zipper ng kanyang bag, naramdaman ko ang malamig na metal ng kanyang mga susi na lumapat sa aking palad. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa takot, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matatag. Isa-isa kong sinubukan ang mga susi sa maliit na drawer ng kanyang lalagyan ng mga dokumento, hanggang sa maramdaman ko ang marahang pag-ikot ng lock. Doon, sa loob ng drawer, ay nakita ko ang orihinal na titulo ng lupa na may pangalan ko at ni Virgilio. Kinuha ko ito at mabilis na itinago sa loob ng aking suot na robe. Pinalitan ko ito ng isang peking kopya na ipinahanda ko kay Attorney Santos noong nakaraang linggo. Isang kopya na walang anumang legal na halaga. Mabilis kong ibinalik ang lahat sa dati nilang puwesto at dahan-dahang lumabas ng silid para tawagan ang aking abogado. Nakatayo ako sa balkonahe habang ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahampas sa aking mukha na tila ba gising na gising ang aking buong pagkatao sa gitna ng kadiliman. Attorney Santos, hawak ko na ang orihinal na titulo. Bulong ko sa telepono. Mabuti, Amelita, sagot ng abogado sa kabilang linya. Nakuha ko na rin ang opisyal na sertipikasyon mula sa bangko na nagpapatunay na ang lagda ni Joaquin ay palsipikado sa mga nagdaang withdrawal. May sapat na tayong ebidensya para sampahan sila ng kaso.
Ngunit, kailangan natin silang hulihin sa akto ng kanilang pagtatraydor para walang maging takas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Bukas, sa kalagitnaan ng reception, may bahagi kung saan ipapakita ang isang video tribute para sa bagong kasal. Doon natin ilalagay ang video ng kanilang pag-uusap sa pet camera at ang mga kopya ng transaksyon sa bangko. Sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, kasosyo sa negosyo at pamilya, ipapakita natin ang kanilang tunay na anyo. Ang kahihiyang mararanasan nila ang magiging pinakamalaking parusa na hindi nila malilimutan habang buhay. Napatitig ako sa malawak na kadiliman ng Tagaytay. Ang ideya ng pagpapahiya sa aking asawa at sa babaeng papakasalan ng aking anak sa harap ng lahat ay nagdulot sa akin ng takot. Ngunit nang maalala ko ang usapan nila tungkol sa pagtatapon sa akin sa isang institusyon at ang pagnanakaw sa kinabukasan ng aking anak, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gawin natin, attorney. Sisiguraduhin kong bukas ang magiging huling araw ng kanilang kasinungalingan. Matigas kong sabi. Ibinaba ko ang telepono at lilingon na sana ako pabalik sa silid nang biglang magbukas ang pinto ng balkonahe. Nakatayo doon si Liora. Nakasuot ng kanyang mamahaling pantulog habang may hawak na baso ng gatas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa akin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tita Amlita? Sino ang kausap mo sa oras na ito ng gabi? At bakit parang may tinatago ka sa loob ng robe mo? Tanong niya nang may mapang-asar at mapanuring boses habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ano ba yung tinatago mo sa loob ng robe mo, tita? Huwag mong sabihin nagmaman naman ka sa akin. Ang boses ni Liora ay puno ng venom, malayo sa malambing na tono na ginagamit niya kapag kaharap si Joaquin. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanunuri habang nakatitig sa aking kamay na mahigpit na nakahawak sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Alam kong kung ipapakita ko ang aking takot, mapapansin niya ang orihinal na titulo na nakatago sa loob ng aking kasuotan. Dahan-dahan kong niluwadan ang aking hawak at inilabas ang aking kamay. Ngunit bago ko pagawin yon, dahan-dahan kong isinilid ang titulo sa pinakailalim ng aking malalim na bulsa ng robe at ang aking inilabas ay ang isang lumang pulang medyas ng sanggol. Isang medyas na pag-aari ni Joaquin noong siya ay bagong silang pa lamang. Gusto ko lang hawakan ang unang medyas ni Joaquin. Mahina kong sabi, habang pilit kong pinaluluha ang aking mga mata at ginawang blanko ang aking tingin. Noong sanggol pa siya, napakaliit ng kanyang mga paa. Ngayon, ikakasal na siya bukas. Gusto ko lang siyang protektahan, Liora. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Isang tunog ng pandiri ang lumabas sa lalamunan ni Liora. Umurong siya ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding disgusto. Yak! Tita, talaga namang lumalala na yung sakit mo sa utak. Pati lumang medyas ay dinadala mo rito sa balkonahe sa kalagitnaan ng gabi. Sinasabi ko sa'yo, kapag naging asawa na ako ni Joaquin, hindi ko papayagang magkalat ka ng mga basura mo sa bahay. Matulog ka na nga. Baka masira mo pa ang mukha mo bukas at mapahiya kami sa mga bisita natin. Mataray niyang sabi bago tumalikod at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. Nang magsara ang pinto, dahan-dahan kong inilabas ang titulo ng lupa mula sa aking bulsa. Napasandal ako sa malamig na pader ng balkonahe habang ang aking puso ay mabilis pa rin tumitibok. Ang galit na nararamdaman ko kay Liora ay hindi na lamang dahil sa kanyang pagnanakaw, kundi dahil sa kawalan niya ng galang sa akin bilang ina ng lalaking sasambahin sana niya. Ngunit hinayaan ko siyang isipin na ako ay isang baliw na matanda. Ang kanyang kayabangan ang magiging sarili niyang hukay. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay dahan-dahang gumising sa buong villa. Ang simoy ng hangin na may amoy ng mga sariwang bulaklak ay hindi nakapawi sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ngayon, ang araw ng kasal.
Ang araw kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay magtatapos. O ang araw kung saan tuluyan kaming lalamunin ng kadiliman ng aking asawa. Habang ang mga makeup artist at designer ay abala sa pag-aayos kay Leora sa kabilang silid, pumasok ako sa kwarto ni Joaquin. Nakatayo siya sa harap ng salamin, sinusubukan niyang ayusin ang kanyang kwelyo, ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba at pananabik. Nay! Tawag niya sa akin nang makita ang aking refleksyon sa salamin. Parang panaginip lang ang lahat. Sa wakas, magkakaroon na ako ng sariling pamilya. Sana maging kasing tatag ng pagsasama niyo ni tatay ang magiging buhay namin ni Leora. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang inayos ang kanyang barong Tagalog. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang mamahaling tela. Gusto kong sabihin sa kanya ang katotohanan, ngunit alam kong ang pagbubunyag sa sandaling ito ay magiging dahilan lamang ng gulo na maaaring magamit ni Virgilio para itago ang kanyang mga kasalanan. Kailangan kong manatiling matatag para sa aking anak. Joaquin, anak! Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Anuman ang mangyari ngayon, tandaan mo na ang nanay ay laging nasa tabi mo. Ang lahat ng ginagawa ko ay dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Huwag mong kakalimutan yan, ha? Nayakap niya ako ng mahigpit. Alam ko po, Nay. Salamat sa lahat. Matapos ang aming pag-uusap, lihim kong binigay kay Nana Ising ang USB drive na naglalaman ng mga ebidensya na ipinadala ni Attorney Santos kaninang umaga sa pamamagitan ng isang email. Si Nana Ising, na matagal ng katulong sa aming pamilya at nakakaalam ng aking mga pighati, ay tumango na may seryosong mukha. Huwag kang mag-alala, Amelita. Sisiguraduhin kong ang USB na ito ang isasalpak ng mga teknisyan sa oras ng slideshow ng kasal. Walang makakaalam hanggang sa magsimula ang video. Bulong niya bago mabilis na umalis. Pabalik na sana ako sa aking silid para magbihis nang mapansin kong bukas ang pinto ng kwarto ni Virgilio. Sumilip ako sa loob. Nakatayo si Virgilio sa harap ng kanyang lamesa. Hawak-hawak ang susi ng kanyang bag. Dahan-dahan niyang binuksan elk drawer kung saan ko kinuha ang orihinal na titulo kagabi. Kinuha niya ang dokumento, ang pekeng titulo na aking ipinalit, at nagsimulang buklatin ang mga pahina nito. Napatigil ang aking paghinga. Ang aking mga kamay ay nanlamig habang pinapanood ko ang bawat galaw ng aking asawa mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Kung mapapansin niya na iba ang texture ng papel o kung makikita niya ang bahagyang pagkakaiba ng kulay ng selyo, malalaman niyang nalinlang ko siya. Ang buong plano namin ni Attorney Santos ay guguho bago pa man kami makarating sa simbahan. Dahan-dahang inilapit ni Virgilio ang papel sa kanyang mukha. Sinusuri ang lagda sa ibaba. Ang ganda ng pagkakaprint, parang totoo. Walang kaduda-duda na sa ilalim ng batas. Ang bahay na ito ay pag-aari na ni Leora bukas. Ang bulong na iyon ni Virgilio ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Habang nakatitig siya sa peking dokumentong hawak niya, isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngising puno ng kasakiman at kawalang hiyaan. Hindi niya alam na ang papel na kanyang hinahalikan ay walang ibang halaga kundi isang piraso ng basura. Ngunit ang sakit na makitang masayang-masaya siya sa pag-aakalang ninanakaw niya ang kinabukasan ng sarili niyang pamilya ay nagdulot ng isang matinding kirot sa aking dibdib. Napatigil ang aking hininga nang bigla niyang itaas ang papel at itapat sa ilaw ng bintana. Ang aking mga kamay ay nanlamig. Natakot ako na baka mapansin niya ang bahagyang pagkakaiba ng watermark ng papel. Sa gitna ng aking kaba, dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng kaunti para gumawa ng bahagyang ingay sa sahig. Isang tuyot na tunog ng kahoy na nagkiskisan. Agad na itinago ni Virgilio ang papel sa kanyang bag at mabilis na humarap sa pinto. Sino yan? Ang boses niya ay puno ng nerbiyos at galit. Pumasok ako sa loob ng silid. Ang aking mga mata ay pilit kong pinanatiling tulala at ang aking mga kamay ay nanginginig
habang hawak-hawak ang isang lumang suklay. Virgilio, nasaan ang itim na laso ni Joaquin? Kailangan ko iyong mahanap. Ang itim na laso para sa kanyang buhok noong bata pa siya. Hindi siya pwedeng ikasal nang wala iyon. Isang buntong hininga ng relief ang lumabas sa lalamunan ni Virgilio. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng matinding pandiri at inis. Amelita, ano ba? Wala nang itim na laso. Matanda na si Joaquin. Lumabas ka na nga rito. Nakakaabala ka sa ginagawa ko. Hinawakan niya ako sa braso nang may kabagsikan at dahan-dahang itinulak palabas ng silid. Ngunit bago niya maisara ang pinto, may inilabas siyang isang bagong dokumento mula sa kanyang lamesa. Heto, sabi niya habang iniaabot ang isang panulat. Pirmahan mo na itong special blessing para kay Joaquin. Sabi mo kanina ay gagawin mo ang lahat para sa kanya, di ba? Isang pirma lang dito at masisiguro nating magiging maayos ang lahat para sa kanya pagkatapos ng kasal. Tinignan ko ang papel. Hindi ito isang blessing. Ito ang psychiatric commitment form na nakita ko noong isang gabi. Ang dokumentong magbibigay sa kanya ng karapatan na tustusan ako at ikulong sa isang institusyon ng laban sa aking kalooban. Ang bawat letra sa papel na iyon ay tila mga uod na gumagapang patungo sa aking katinuan. Pirma na, Amelita. Huwag mo nang basahin. Hindi mo rin naman maiintindihan dahil sa kalagayan mo. Pagpupumilit ni Virgilio, ang kanyang boses ay tila isang mapanuksong bulong ng demonyo. Hinawakan ko ang panulat. Ang aking puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Kung pipirmahan ko ito, magkakaroon siya ng legal na armas para itanggi ang anumang sasabihin ko sa reception mamaya. Sasabihin niya na ang lahat ng ebidensya ko ay gawa-gawa lamang ng isang baliw. Ngunit kung hindi ako pipirma, maghihinala siya at baka hindi na kami makarating sa simbahan. Tumingin ako kay Virgilio at sa pagkakataong yon, nakita ko ang kawalan ng kaluluwa sa kanyang mga mata. 30 taon. 30 taon akong natulog sa tabi ng taong ito, naniwalang mahal niya ako, habang siya ay naghihintay lamang ng pagkakataon na mapatay ang aking pagkatao nang hindi gumagamit ng patalim. Dahan-dahan kong inilapat ang panulat sa papel. Ang aking mga daliri ay nanghinginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding put na pilit kong ikinukulong. Ngunit sa halip na ang aking totoong pangalan, isinulat ko ang isang pangalang tanging kami lamang ni Attorney Santos ang nakakaalam. Isang pangalang magpapatunay sa korte na ang pirma ay ginawa sa ilalim ng pananakot at panlilinlang. O heto na, Virgilio, para sa anak natin. Mahina akong sabi habang iniabot ang papel. Kinuha niya ang papel nang may malawak na ngiti. Mabuting asawa. Mabuting asawa. Ngayon, maghanda ka na. Ang simbahan ay naghihintay na para sa huling sandali ng iyong pagiging reyna sa bahay na ito. Paglabas ko ng silid, nakasalubong ko si Joaquin sa pasilyo. Nakasuot na siya ng kanyang barong, mukhang isang prinsipe na handang harapin ang kanyang bagong buhay. Ngunit nang makita niya ako, napansin niya ang pamumutla ng aking mukha at ang panginginig ng aking mga kamay. Nay? Okay ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Pag-aalala lang tanong ni Joaquin habang hinahawakan ang aking mga kamay na nanlalamig. Tumiin ako sa aking anak, ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako nananatiling nakatayo sa gitna ng impyernong ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong yakapin siya at sabihin na ang tatay niya ay kapapirma lang ng hatol ng kamatayan sa aking kalayaan. Anak, tandaan mo. Kahit anong mangyari mamaya, huwag kang bibitiw sa kamay ko. Bulong ko habang ang unang patak ng luha ay hindi ko na napigilang humulagpos mula sa aking mga mata. Bago pa makasagot si Joaquin, narinig namin ang malakas na sigaw ni Leora mula sa kabilang kwarto. Isang sigaw ng galit at paggagulantang. Walang hiyang matanda ka! Tignan mo ang ginawa mo sa gown ko. Sinadya mo ito, di ba?
Sinadya mong dumiwan ang pinakamahalagang suot ko para mapahiya ako. Ang bulyaw na iyon ni Liora ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng villa, dahilan upang magtakbuhan ang mga coordinator at tagaayos ng kasal patungo sa kanyang silid. Pagpasok ko, nakita ko si Liora na pulang-pula ang mukha sa galit, habang itinuturo ang laylayan ng kanyang mamahaling puting gown na may bahid ng kulay kape. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na handang manakmal, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pot. Napatigil ako sa may pinto, hawak-habang pa rin ang aking lumang suklay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nagkaroon ng mansa ang kanyang gown. Maaaring sa sobrang taranta ng mga katulong o baka siya rin mismo ang nakatapon ng kape sa sarili niyang suot dahil sa kanyang init ng ulo. Pero alam ko ang susunod na mangyayari. Ako ang gagawin nilang tuntungan para sa kanilang galit. Mabilis na lumapit si Virgilio sa amin. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding kahihiyan at pot. Hindi niya tinignan ang mansa sa gown ni Liora. Sa halip, ang kanyang mga mata ay agad na bumaon sa akin. Amelita, ano na namang kalokohan ito? Kanina lang ay pinagbigyan kita sa mga laso mo, ngayon naman ay sisirain mo ang araw ni Liora? Talaga bang gusto mong patunayan sa lahat na hindi ka na nararapat manatili sa bahay na ito? Ang boses ni Virgilio ay tila isang hagupit ng latigo. Bawat salita ay sadyang itinatama sa aking puso sa harap ng maraming tao. Virgilio, wala akong kinalaman dyan. Buong oras akong nasa kwarto ni Joaquin. Mahina akong depensa, habang pilit kong pinapanatili ang imahe ng isang matandang nalilito. Magsisinungaling ka pa, sigaw ni Liora, habang marahas ng hinahawi ang kanyang mga taga-ayos. Sino pa ba ang may galit sa akin dito kundi ikaw? Alam kong naiinggit ka dahil ako na ang papalit sa pwesto mo. Virgilio, hindi ko kayang ikasal ng ganito. Ayusin mo ang matandang yan bago pa ako tuluyang mawala ng bait. Lumapit sa akin si Virgilio at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang aking balikat at naramdaman ko ang sakit ng kanyang mga daliri na bumaon sa aking balat. Ang kanyang mukha ay nasa harap ko na, at ang kanyang hininga ay amoy, kape at pait. Makinig ka, Amelita! Bulong niya. Ngunit sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Magpasalamat ka at araw ng kasal ng anak mo ngayon, kundi ay kanina pa kita kinaladkad palabas. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay sa simbahan. Mauupo ka lang doon, ning iti at mananahimik. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay hindi mo na makikita ang sikat ng araw sa labas ng rehas ng institusyong pupuntahan mo. Binitawan niya ako ng marahas, dahilan upang mapahilig ako sa gilid ng pinto. Pinanood ko silang magkagulo. Ang mga stylist na pilit tinatanggal ang mansa gamit ang mga chemical. Si Liora na patuloy ang pag-iyak na may halong pagmumura, at si Virgilio na pilit siyang pinapakaalma sa pamamagitan ng mga pangako ng karangyaan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking siko. Si Nana Ising. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit para sa akin. Ngunit mayroon ding mensahe ng pag-asa. Marahan niyang pinisil ang aking kamay, isang senyales na ang lahat ay handa na. Ang USB ay nasa tamang kamay na. Ang biyahe patungo sa simbahan sa Tagaytay ay tila isang martiryo. Nakaupo ako sa loob ng sasakyan kasama si Virgilio na hindi man lang ako tinignan buong oras. Ang labas ng bintana ay puno ng magagandang tanawin, ang mga puno ng pino at ang malamig na hamog na bumabalot sa bundok. Ngunit para sa akin, ang bawat kilometro ay tila papalapit na hakbang sa aking sariling bitayan o sa kanilang pagbagsak. Pagdating sa harap ng simbahan, ang mga kampana ay nagsimulang tumunog, isang malakas at malalim na tunog na yumanig sa aking dibdib. Ang mga tao ay nakasuot ng kani-kanilang pinakamagagandang damit, ang mga bulaklak ay nakapaligid sa pintuan, at ang koro ay nagsimula ng umawit ng mga himno ng pag-ibig. Nakita ko si Joaquin na nakatayo sa dulo ng altar. Mukhang balisa,
Ngunit puno pa rin ng pagmamahal habang hinihintay ang kanyang mapapang-asawa. Ang aking puso ay kumirot. Mamaya, ang lahat ng ito ay magiging abo. Ang kasayahang nakikita ko sa kanyang mukha ay mapapalitan ng isang sugat na maaaring hindi na maghilom. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan ko siyang saktan ngayon para hindi siya habang buhay na maging alipin ng dila ng ahas at ng kamay ng magnanakaw. Habang naglalakad ako patungo sa aking upuan sa harap, naramdaman ko ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa akin. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may pangungutya dahil sa mga tsismis na ikinalat ni Virgilio tungkol sa aking katinuan. Mumiti ako ng bahagya, isang ngiting tila walang malay, habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking pitaka kung saan nakatago ang orihinal na titulo ng lupa. Naupo ako sa tabi ni Virgilio. Ang seremonya ay nagsimula. Ang bawat salita ng pare tungkol sa katapatan, sa pagmamahal at sa sakripisyo ay tila mga sampal sa mukha ng aking asawa. Ngunit nananatili siyang nakatayo ng matuwid, tila isang banal na tao sa harap ng altar ng Diyos. Dumating ang sandali ng palitan ng mga singsing. Kinuha ni Liora ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Ang singsing na akala niya ay ginto, ngunit isang huwad na tanso lamang na mabilis na nangingitim. Habang isinusuot niya ito kay Joaquin, napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Tumingin siya sa singsing sa ilalim ng liwanag ng mga kandila sa simbahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niyang ang kanyang daliri ay nagsimulang magkaroon ng maitim na mansa mula sa pekeng metal. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at pagtataka. Sa sandaling iyon, ang slideshow ng kanilang tribute ay biglang nagsimula sa malaking screen sa gilid ng altar. Ngunit hindi ang kanilang mga pre-wedding photos ang lumabas. Ang unang imahe ay ang madilim na kuha ng aming silid kung saan malinaw na makikita ang mukha ni Virgilio at Liora na magkayakap sa aming kama. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa buong simbahan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na biglang nahubad at ang mga bulong ay nagsimulang sumabog tulad ng mga ligaw na apoy. Itigil niyo yan! Isang malaking pagkakamali ito! Isang sabotahe ito ng mga taong gustong sirain ang pamilya ko. Ang sigaw ni Virgilio ay umalingaw-ngaw sa loob ng sagradong simbahan. Ngunit tila wala itong saysay sa harap ng mga imaheng patuloy na gumagalaw sa malaking screen. Ang boses niya, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay nanginginig at puno ng desperasyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng altar, pilit na hinahanap ang mga kable o ang teknisyan na maaaring magpatigil sa kahihiyang unti-unting lumalamon sa kanyang dangal. Ngunit ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na parusa. Sa screen, malinaw na maririnig ang boses ni Liora. Huwag kang mag-alala, Virgilio. Pagkatapos ng kasal, pipirmahan na ni Amelita ang mga papeles. Sa dumi ng laro natin, hindi na niya malalaman na sa akin na nakapangalan ang lahat. At si Joaquin, madali lang siyang paikutin. Ang mahalaga, mawawala na ang matandang yan sa paningin natin. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging masakit sa pandinig. Ang tanging maririnig lamang ay ang marahang paghikbi ng ilang kamag-anak at ang mabilis na padhinga ni Joaquin. Nakatayo ang aking anak sa gitna ng altar. Ang kanyang mga kamay ay nakaladlag sa kanyang gilid at ang kanyang mukha ay nawala ng anumang kulay. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng bituin at pag-asa, ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng sakit at pagkagulantang. Tumingin si Joaquin kay Liora, ang babaeng ilang minuto na lang ay magiging kabiyaksanan ng kanyang puso. Liora, totoo ba ito? Totoo ba ang lahat ng naririnig ko? Ang kanyang boses ay halos pabulong, tila isang batang nagtatanong sa gitna ng isang bangungot. Hindi makapagsalita si Liora. Ang kanyang magandang mukha ay nabalutan ng malatlupa na kulay. Ang singsing na itinuro ko sa kanya kanina
ay patuloy na nag-iiwan ng maitim na mansa sa kanyang daliri, isang simbolo ng kanyang maruming budi na ngayon ay nakalantad na sa lahat. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Joaquin, ngunit mabilis na umiwas ang aking anak. Tila ba ang haplos ni Liora ay isang apoy na nakakapaso. Joaquin, anak, makinig ka. Gawa-gawa lang ito ng nanay mo. Baliw na siya, hindi mo ba alam? Sinadya niya ito para sirain tayo. Sigaw ni Virgilio habang pilit na humaharap sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Hindi na ako ang matandang ulyanin na kanilang pinagtatawanan. Hindi na ako ang babaeng laging nakayuko at tinitiis ang bawat sampal ng tadhana. Itinuwid ko ang aking likod. Hinarap ko ang aking asawa nang may malamig na tingin na tila ba ako ay isang reynang bumabangon mula sa kanyang mga abo. Virgilio! Ang aking boses ay malinaw at buo, umaabot sa bawat sulok ng simbahan. Ang katotohanan ay hindi baliw. Ang katotohanan ay hindi naninira. Ang katotohanan ay nagpapalaya lamang sa mga taong matagal nang nakakulong sa iyong mga kasinungalingan. Lumapit ako kay Joaquin at hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang palad, ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Anak, patawarin mo ako kung kailangan mong maranasan ang sakit na ito sa harap ng maraming tao. Pero mas pipiliin ko na masugatan ang puso mo ngayon kaysa hayaan kang mamatay sa loob ng isang buhay na puro dumi at pandaraya. Sa sandaling iyon, ang video sa screen ay nagbago. Hindi na ito ang mga imahe ng pangtataksil, kundi ang mga kopya ng mga dokumentong may peking lagdako at ang mga bank transfer na ginawa ni Liora mula sa account ni Joaquin patungo sa Singapore. Bawat pahina ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang pagtakas na balak gawin ni Virgilio at Liora. Lapastangan ka, Amelita! Ulyaw ni Virgilio habang mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang ilapat ang isang marahas na sampal sa aking muka sa harap ng dambana. Narinig ang mabilis na paghakbang ng mga paa sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Virgilio sa aking balat, isang malakas na pagpigil ang nangyari. Ang aking anak si Joaquin ay humarang sa gitna namin. Hinawakan niya ang bisig ng kanyang ama ng may lakas na hindi ko akalaing taglay niya. Huwag mo itutuloy yan, Tay. Ang boses ni Joaquin ay malalim, puno ng awtoridad at isang uri ng put na ngayon ko lamang narinig. Huwag mong idadamay ang nanay sa dumi ninyo. Sapat na ang 30 taon na ginawa mo siyang bilanggo sa sarili nating bahay. Binitawan ni Joaquin ang braso ng kanyang ama nang may pandiri. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nakatingin, sa paring hindi na alam ang gagawin, at sa dambana na dapat sana ay magiging saksi ng kanyang kaligayahan. Isang mapait na tawa ang lumabas sa lalamunan ni Joaquin, isang tawa na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang iyak. Tumingin siya kay Liora. Hinubad niya ang kanyang sariling singsing at itinapon ito sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng lahat. Walang kasalang mangyayari. Deklarasyon ni Joaquin. Ngunit bago pa man kami makahakbang palabas, ang mga pinto ng simbahan ay bumukas ng may malakas na puwersa. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang may hawak silang mga papeles. Virgilio Reyes, Liora Madrigal, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa kasong falsification of public documents at malaking estafa. Ang boses ng pulis ay bumasag sa huling pag-asa ng aking asawa. Napaluhod si Virgilio sa sahig ng simbahan habang si Liora ay nagsimulang magsisigaw sa takot. Ngunit ang aking atensyon ay nasa aking anak, na ngayon ay dahan-dahang napasandal sa altar. Habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib,
na tila ba hindi siya makahinga. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Virgilio ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang haligi ng tahanan at simbolo ng tagumpay, ngayon ay nakayuko. Ang mga kamay ay gapos ng kahihiyan habang pinalilibutan ng mga awtoridad. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay tila pagkaladkad sa lahat ng mga taon ng aming pagsasama patungo sa isang madilim na hukay. Amelita, pagsisisihan mo ito. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa lungkot. Ang huling bulyaw ni Virgilio bago siya tuluyang nailabas. Ang kanyang boses ay puno ng put na tila lason na pilit pang humahabol sa aking pandinig. Sa kabilang banda, si Leora ay nagpupumiglas. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig at dahan-dahang nadudumihan ng alikabok ng simbahan. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay tila mga hiyaw ng isang talunang mandirigma na hindi matanggap ang kanyang paggagapi. Ang lahat ng karangyaan na kanyang pinang-arap ay naglaho sa isang iglap, pinalitan ng malamig na rehas na naghihintay sa kanya. Ngunit ang lahat ng kaguluhang iyon ay tila naging malabo sa aking paningin. Ang tanging malinaw sa akin ay ang aking anak, si Joaquin, na ngayon ay dahan-dahang bumubagsak sa sahig. Mabilis ko siyang sinalo. Ang aking mga braso na dati ay tila mahina, ay biglang nagkaroon ng lakas para hawakan ang bigat ng kanyang katawan. Joaquin! Anak, tumingin ka kay nanay. Huminga ka ng malalim. Ang aking boses ay naninghinig sa takot habang hinahaplos ko ang kanyang malamig na pisngi. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang hininga ay mababaw at putol-putol. Tila ba ang bawat hangin na pumasok sa kanyang baga ay may halong bubog ng katotohanan. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang ilan ay may bulong ng awa. Ang ilan naman ay tila nandidiri sa nasaksihang drama. Ang simbahang dapat ay puno ng awit ng pag-ibig ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan maliban sa marahang paghikbi ni Joaquin na nakasandal sa aking dibdib. Nay, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tanong na punong-puno ng hinagpis na tila ba ang buong mundo niya ay gumuho at walang natira, kundi ang mga durog na piraso ng kanyang puso. Hindi ko siya sinagot sa pamamagitan ng salita. Sa halip, niyakap ko siya ng mas mahigpit. Naramdaman ko ang pagbasa ng aking damit dahil sa kanyang mga luha. Mga luhang hindi lamang para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa tiwalang ninakaw ng kanyang sariling ama. Sa bawat pag-alog ng kanyang balikat, nararamdaman ko rin ang pagbitaw ng bawat sakit na 30 taon kong itinago. Kami ay dalawang kaluluwang kapwa-sugatan. Ngunit sa gitna ng duguang altar na ito, kami ay malaya na. Tumayo kami ng dahan-dahan sa tulong ni Nana Ising. Ang bawat hakbang palabas ng simbahan ay tila paglalakad sa isang bagong mundo. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag, masyadong masakit sa mata, pagkatapos ng kadilimang aming pinagdaanan sa loob. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, nakita ko ang isang grupo ng mga reporter na nagsimulang magsipuntahan, dala ang kanilang mga kamera at mikropono. Ang balita tungkol sa iskandalo sa kasal ng pamilya Reyes ay mabilis na kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. "Huwag niyo kaming lalapitan," ang matigas na utos ni Nana Ising habang hinahadlangan ang mga reporter. Pinasok ko si Joaquin sa loob ng sasakyan at mabilis kaming umalis sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ang sasakyan sa palikulikong daan ng Tagaytay, nakita ko sa side mirror ang simbahan na unti-unting lumiliit sa aming paningin. Ang lugar na dapat sana ay simula ng bagong buhay ni Joaquin ay naging libingan ng aming mga pangarap. Nanatiling tahimik si Joaquin. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa labas ng bintana. Ngunit alam kong hindi ang tanawin ang kanyang nakikita, kundi ang mga paulit-ulit na imahe ng pagtataksil sa screen. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito
Naramdaman ko ang mahigpit niyang paghawak pabalik. Isang paghawak na tila ba ako na lamang ang tanging matibay na bagay na natitira sa kanyang buhay. Dumating kami sa isang maliit na rest house na lihim kong nirentahan sa tulong ni Attorney Santos. Ito ay malayo sa ingay ng syudad at malayo sa mga matang mapanghusga. Dito, ang tanging maririnig ay ang bulong ng mga puno at ang awit ng mga ibon. Pagkababa namin, dahan-dahan kong inakay si Joaquin patungo sa loob. Ngunit bago pa kami makapasok, napatigil siya sa may pintuan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na ngayon ko lamang nakita. Nay, may isa pa akong hindi naiintindihan. Simula niya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mapunit. Sabi ni tatay sa video, may papeles pa siyang kailangang pirmahan mo para tuluyang makuha ang lahat. Nay, anong papeles ang pinapirmahan niya sa'yo bago tayo umalis kanina? Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Naalala ko ang psychiatric commitment form na pinirmahan ko sa ilalim ng ibang pangalan. Ngunit bago ko pa maipaliwanag, biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi kay Virgilio o kay Liora. Amelita Reyes, akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nasa kulungan na ang asawa mo? Nagkakamali ka. Ang tunay na nagmamay-ari ng mga utang ni Virgilio ay hindi si Liora. At ngayon, ako na ang kukuha sa lahat ng natitira sa inyo. Huwag mong isiping ligtas na kayo dahil lang sa rehas na bakal, Amelita. Ang utang ng asawa mo ay hindi nababayaran ng pagkakulong. May hawak akong mga pirma niya na mas matimbang pa sa buhay ninyong mag-ina. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok, nagdulot ng panginginig na hindi kayang pigilan ng kahit anong makapal na kumot. Hawak-hawak ko ang telepono habang ang aking mga daliri ay unti-unting namumute sa higpit ng pagkakahawak. Sa harap ko, si Joaquin ay nakatingin ng may matinding pagtataka. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat emosyong dumadaan sa aking muka. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang ugong ng kuryente at ang paghampas ng mga sanga ng puno sa labas ng bintana. Na tila ba ang kalikasan mismo ay nakikiramay sa bagong daluyong ng takot na dumarating. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay nagpapaalala sa akin na ang kalaya ang akala ko ay nakamit na namin ay isa lamang palang maikling pahinga sa gitna ng isang mahabang giyera. Nay, sino yon? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang boses ni Joaquin ay puno ng pag-aalala habang lumalapit siya at hinahawakan ang aking mga balikat. Tumingin ako sa aking anak. Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang ama ay hindi lamang isang taksil sa pag-ibig, kundi isang sugarol na isinangla ang aming buong pagkatao sa mga taong hindi marunong maawa? Paano ko ipapaliwanag na ang bawat pader ng bahay na aming kinalakihan ay may nakapulupot na mga utang na tila mga anining naghihintay ng tamang oras para kami ay sakalin? Wala ito, Joaquin. Isang maling tawag lang. Pagsisinungaling ko. Ngunit alam kong hindi sapat ang aking boses para mapaniwala siya. Ang aking lalamunan ay tuyo at ang aking mga mata ay pilit na umiiwas sa kanyang mapanuring tingin. Naupo ako sa sofa. Ang aking buong katawan ay tila nawala ng buto. Naramdaman ko ang bawat taon ng aking pagtitiis na tila ba biglang bumigat sa aking mga balikat. 30 taon. 30 taon akong nagbulag-bulagan sa mga huliyang pag-uwi ni Virgilio, sa mga lihim na tawag, at sa mga papeles na pinapapirmahan niya sa akin sa gitna ng gabi. Akala ko ay para sa negosyo. Akala ko ay para sa kinabukasan ni Joaquin. Pero ang lahat pala ng iyon
ay mga pako na unti-unti niyang ibinabaon sa aming sariling kabaong. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay tila isang mapait na pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang mga ngiti niyang puno ng dumi, ang mga yakap niyang may halong pagkukunwari. Ang sakit ay hindi na lamang dahil sa pagtataksil niya kay Liora. Ang sakit ay ang katotohanang itinuring niya kaming mga kasangkapan lamang sa kanyang mga laro. Nay, alam kong hindi lang iyon maling tawag. Mahinang sabi ni Joaquin habang lumuluhod siya sa harap ko, hinahawakan ang aking mga kamay na nanlalamig. Sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ba ito kay tatay? May iba pa ba siyang ginawa na hindi pa natin alam? Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ang bawat hangin na pumasok sa aking baga na tila ba ito ang magbibigay sa akin ng lakas na magsalita. Ang tatay mo, hindi lang siya nagnakaw sa'yo, Joaquin. May mga taong pinagkakautangan niya ng malaking halaga. Mga taong hindi natin kilala. Mga taong mas malupit pa sa rehas ng kulungan. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ni Joaquin. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay tila nagsisimula ng kumalma, ay muling nabalutan ng matinding pait. Kailan ba matatapos ito, Nay? Kailan ba tayo titigil sa pagbabayad sa mga kasalanang hindi naman natin ginawa? Hindi ako nakasagot. Ang tanging nagawa ko ay ang haplusin ang kanyang buhok. Tila ba sa pamamagitan nito ay maililipat ko ang lahat ng kanyang sakit patungo sa akin. Ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Isang pagod na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng aking pighati, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking bulsa. Ang orihinal na titulo ng lupa. Isang maliit na piraso ng papel, ngunit ito ang aming huling sandata. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Virgilio. Ang tanging bagay na hindi niya naisangla dahil sa aking lihim na pag-iingat. Isang malamig na determinasyon ang dahan-dahang bumahon sa aking dibdib. Kung akala ng kung sino mang tumawag na yon na kami ay madali nilang matatampal, nagkakamali sila. Ako ay si Amelita Reyes. Isang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil at nabuhay. Isang inang handang maging halimaw para lamang protektahan ang kanyang anak. Tumayo ako at pinunasan ang aking mga luha. Joaquin, magpahinga ka na muna. Hayaan mong ang nanay ang humarap sa kanila. May hawak pa tayong alas na hindi nila alam. Tumingin sa akin si Joaquin at sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng paghanga at pag-asa. Ngunit habang papasok ako sa aking silid, isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang paulit-ulit na bulong na ayaw akong tantanan. Sino ang taong iyon sa telepono? At paano niya nalaman ang aming kinaroroonan kung ang tanging nakakaalam lamang nito ay si Attorney Santos at si Nana Ising? May traidor pa ba sa gitna namin? Hindi lahat ng tumutulong ay may malinis na hangarin, Joaquin. Minsan, ang kamay na nag-aabot sa'yo ng tubig ay siya ring kamay na lulunod sa'yo kapag hindi ka nakatingin. Ang aking sariling bulong ay tila isang malamig na katotohanang bumabalot sa buong silid habang pinapanood ko si Nana Ising mula sa malayo. Nakatayo siya sa dulo ng hardin, may hawak na tilpono at ang kanyang mga kilos ay tila puno ng kaba. Bakit siya nakikipag-usap sa dilim? Sino ang kausap ng babaeng itinuring ko ng kapatid sa loob ng 3 dekada? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na ang aming tanghing takbuhan ay naging isang hawla na walang pintuan. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Nana Ising habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang telepono. Paglingon niya, nagtama ang aming mga mata. Isang segundo ng pagkagulantang ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng pamilyar na mapagmahal na ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiting yon ay tila isang maskarang pilit na isinusuot. Amelita, bakit gising ka pa?
Masyadong malamig ang simoy ng hangin dito sa Tagaytay. Baka mabinat ka. Ang boses niya ay malambing, ngunit may isang uri ng pait na hindi ko maipaliwanag. Sino ang kausap mo, Ising? Direkta kong tanong. Hindi ko na kayang magpaligoy-ligoy pa. Ang aking kaluluwa ay masyado ng pagod para sa mga laro ng pagtatago. Napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin. Tila ba ang mga bituin sa langit ay mas interesante kaysa sa aking mga katanungan. Ang anak ko lang sa probinsya, Amelita. Nag-aalala raw sila dahil sa nababalita sa telebisyon tungkol sa pamilya nyo. Gusto ko siyang paniwalaan. Gusto kong isipin na ang lahat ng pagdududa ko ay bunga lamang ng aking sugatang isipan. Ngunit nang maalala ko ang boses sa telepono kanina, ang boses na alam ang bawat sulok ng aming pinagtataguan, ang aking puso ay muling binalot ng yelo. Pumasok kami sa loob ng bahay kung saan nakaupo si Joaquin sa harap ng fireplace. Ang apoy ay dahan-dahang namamatay, tila ba sumasabay sa pag-asa ng aking anak? Hawak-hawak niya ang isang lumang album ng larawan. Mga larawan ng aming pamilya noong kami ay masaya pa. Noong ang lahat ng dumi ay nakatago pa sa ilalim ng mga ngiti ni Virgilio. Nay, tignan mo ito. Sabi ni Joaquin. Itinuturo ang isang larawan namin sa isang handaan. Sabi ni Nana Ising sa akin noon, ang tatay daw ang pinakamabait na tao na nakilala niya. Sabi niya, utang niya ang buhay niya kay tatay dahil tinulungan niya ang pamilya niya noong nagkasakit ang anak niya. Napatigil ako. Utang na loob. Ang pinakamakapangyarihang kadena sa kulturang Pilipino. Ang kadenang kayang magpabulag sa katotohanan at kayang magpabali ng paninindigan. Tumingin ako kay Nana Ising at doon ko nakita ang isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Amelita. Bulong ni Nana Ising. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi ko gustong gawin ito, pero ang asawa mo, si Virgilio, siya lang ang tanging tumulong sa amin. At ang mga taong pinagkakautangan niya, hinahabol din nila ang pamilya ko. Isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan sa labas ng rest house. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumama sa aming mga bintana, tila ba mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Mabilis na tumayo si Joaquin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at determinasyon. Nandito na sila. Mahinang sabi ni Nana Ising habang dahan-dahang lumalayo sa amin. Ang pinto ng rest house ay bumukas ng walang anumang pasabi. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, ngunit hindi ito si Virgilio. Ito ay isang lalaking may edad na, may dalang baston, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila kayang durugin ang kahit na sino sa isang tingin lamang. Don Ricardo. Ang bulong ni Nana Ising ay puno ng paggalang at takot. Tumingin ang lalaki sa akin. Pagkatapos ay kay Joaquin. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Amelita Reyes, ang babaeng sumira sa plano ng aking pinakamahusay na tauhan na si Virgilio. Akala mo ba ay tungkol lamang sa pag-ibig ang lahat ng ito? Nagkakamali ka. Ang asawa mo ay nagsugal sa perang hindi sa kanya. At ikaw ang tanging paraan para mabayaran niya ang lahat ng iyon. Inilapag ni Don Ricardo ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ito ay hindi titulo ng lupa, kundi isang kasunduan na nagsasabing ang lahat ng ari-arian ni Virgilio, kasama na ang aming buhay, ay pag-aari na ng kanyang kumpanya. Pumirma ka rito, Amelita. At hahayaan ko kayong mabuhay ng anak mo. Ngunit kung hindi, sisiguraduhin kong ang kasal ni Joaquin kahapon ay magiging simula lamang ng inyong walang katapusang paghihirap. Tumingin ako sa aking anak. Tumingin ako kay Nana Ising na ngayon ay nakayuko sa kahihiyan. At sa huli, tumingin ako sa dokumentong nasa aking harap. Ang aking mga kamay ay nanlamig. Ngunit sa ilalim ng aking robe,
Naramdaman ko ang orihinal na titulo ng lupa na sadyang itinago ko. Ang dokumentong hawak ni Don Ricardo ay walang saysay kung wala ang aking totoong pagsang-ayon sa orihinal na titulo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang bagay ang nangyari na hindi ko inaasahan. Si Joaquin ay lumapit sa lamesa at hinawakan ang panulat. "Anak, wag!" sigaw ko. Tumingin sa akin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakripisyo na tila babalak niyang ibigay ang kanyang buong buhay para lamang ako ay maligtas. "Nay, sapat na ang 30 taon na ikaw ang nagdusa. Ngayon, ako naman ang magdiligtas sa'yo," sabi ni Joaquin habang ang panulat ay dahan-dahang lumalapat sa papel. "Pirbahan mo na, Joaquin. Isang pirma lang at magiging malaya na ang nanay mo mula sa lahat ng mga kasalanan ng tatay mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, anak. Sa huli, ang pamilya pa rin ang dapat magsalba sa isa't isa, hindi ba?" Ang boses ni Don Ricardo ay tila isang malambing na kanta ng sirena. Mapang-akit, ngunit puno ng panganib. Nakatiting siya kay Joaquin nang may mapanuring mga mata. Tila isang lawin na naghihintay na mahulog ang kanyang biktima. Nakita ko ang panghinginig ng kamay ng aking anak. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang lumalapit sa papel at sa bawat milimetro ng paglapit nito, naramdaman ko ang pagguho ng aking sariling mundo. "Huwag, Joaquin! Huwag mong gawin yan!" Ang sigaw ko ay nanggaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ngunit tila ito ay tinatangay lamang ng malamig na hangin sa loob ng rest house. Tumitig sa akin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang malalim at masakit na uri ng pagtanggap. "Nay, sapat na. 30 taon kang naging alipin ng mga lihim ni tatay. 30 taon kang nagtiis para sa akin. Ngayon, hayaan mo namang ako ang bumitbit ng krus na ito. Hindi ko kayang makita kang itinatapon sa isang lugar na hindi mo gusto dahil lang sa mga utang na hindi mo naman ginawa." Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Isang hapdi na mas matindi pa sa pagtataksil ni Virgilio. Ang aking anak, ang aking munting Joaquin na dati ay pinapatulog ko sa aking mga bisig, ay handang isuko ang kanyang buong kinabukasan para lamang sa aking kalayaan. Ang sakripisyong ito ay isang lason na mas mabilis pumatay kaysa sa anumang patalim. Biglang tumayo si Nana Ising mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang apoy ng pagrerebelde sa kanyang mga mata. "Don Ricardo, itigil yo na ito. Sinunod ko ang lahat ng gusto nyo. Ibinigay ko ang lokasyon nila. Pero hindi ko kayang panoorin na sirain nyo rin ang buhay ni Joaquin. Bata pa siya. Wala siyang kinalaman sa mga sugal ni Virgilio." Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Nana Ising mula sa isa sa mga tauhan ni Don Ricardo. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang hudyat ng karahasan na pilit naming iniiwasan. Napasandal si Nana Ising sa pader, hawak habang ang kanyang namumulang pisingi, ngunit hindi siya tumigil sa pag-iyak. "Tumahimik ka, Ising. Isang katulong ka lang na binayaran para maging mata ko. Huwag kang umakto na tila bahagi ka ng pamilyang ito." Ang boses ni Don Ricardo ay malamig pa sa yelo. Doon ko naramdaman ang muling pagbangon ng aking lakas. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa akin ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin ako kay Joaquin, pagkatapos ay kay Don Ricardo. "Joaquin, bitawan mo ang panulat na yan." Ang utos ko ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad na nagpapatigil sa lahat. Dahan-dahang binitiwan ni Joaquin ang panulat. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Humarap ako kay Don Ricardo. Inilabas ko ang orihinal na titulo ng lupa mula sa aking bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa lamesa sa ibabaw ng dokumentong pinapapirmahan niya kay Joaquin. Ang mga mata ni Don Ricardo ay nanlaki
at nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga balintataw. Iyan ang gusto mo, di ba? Ang lupang ito? Ang ancestral home na pinaghirapan namin pundahin? Tanong ko. Ang boses ko ay walang bahid ng panginginig. Pero alam nating dalawa, Don Ricardo, na ang pirma ni Joaquin ay walang legal na saysay. Hindi siya ang rehistradong may-ari. Ako ang may-ari. At sa ilalim ng batas, ang anumang kasunduang pinasok ni Virgilio nang wala ang aking pirma ay walang bisa. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Don Ricardo. Kaya nga pinapirmahan ko sa iyo ang psychiatric commitment form, Amelita. Sa oras na mapatunayan kong wala ka sa tamang isip, ang lahat ng desisyon ay mapupunta sa iyong asawa, na ngayon ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang pirma mo doon sa Tagaytay ang naging susi ko. Mumiti ako. Isang ngiti ng isang taong alam na ang katapusan ng laro. Ang pirma ko doon ay hindi Amelita Reyes, Don Ricardo. Isinulat ko ang pangalan ng aking ina, si Rosa Marasigan. Isang patunay na ang dokumentong yon ay ginawa sa ilalim ng pananakot. At sa sandaling ito, ang aking abogado na si Attorney Santos ay kasalukuyan ang nagpapasa ng mga ebidensya ng iyong ilegal na operasyon ng pautang at money laundering sa mga autoridad. Ang katahimikan sa loob ng rest house ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Don Ricardo ay dahan-dahang nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa isang matinding galit at takot. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magkatinginan. Tila ba naghahanap ng hudyat? Kung dapat na ba silang tumakas? Akala mo ba ay natutulog lang ako sa loob ng 30 taon? Patuloy ko. Bawat salita ay tila isang hakbang patungo sa aking ganap na kalayaan. Pinanood ko kayo. Alam ko ang bawat galaw ni Virgilio. Alam ko kung kanino siya lumalapit kapag talo na siya sa sugal. At alam ko na ikaw, Don Ricardo, ang utak sa likod ng pagbagsak ng maraming pamilya sa bayang ito. Biglang tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Nang tignan niya ang screen, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya sinagot ang tawag, ngunit alam ko kung sino ang tumatawag. Ang mga autoridad. Hindi pa tayo tapos, Amelita. Ulyaw ni Ricardo habang mabilis siyang tumatalikod para lumabas ng rest house. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Naiwan kaming 3 sa loob. Ako, si Joaquin at si Nana Ising. Ang apoy sa fireplace ay tuluyan ng namatay, ngunit ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa mga bintana. Napasandal si Joaquin sa lamesa, ang kanyang hininga ay malalim at puno ng relief. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang paghikbi sa aking balikat. Isang iyak ng isang anak na sa wakas ay nalaman ang tunay na lakas ng kanyang ina. Tumingin ako kay Nana Ising. Nakatayo pa rin siya sa gilid, nakayuko at hindi makatingin sa amin. Ang kanyang pagtataksil ay isang sugat, ngunit alam ko na sa likod niyon ay ang isang desperadong ina na nais lamang protektahan ang kanyang sariling pamilya. Ising! Tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Mag-empake ka na. Aalis na tayo rito, sabi ko. Nay, isasama pa ba natin siya? Tanong ni Joaquin nang may halong pagdududa. Tumingin ako sa labas, sa malawak na dagat ng mga puno na dahan-dahang naliliwanagan ng araw. Ang lahat ay nagkakamali, Joaquin. Ang mahalaga ay kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag ang lahat ng dumi ay nahugasan na. Si Ising ay biktima rin ni Virgilio at ni Ricardo. At sa bagong buhay na sisimulan natin, wala nang puwang ang galit. Ngunit habang inihahanda namin ang aming mga gamit, napansin ko ang isang bagay sa sahig na nalaglag ni Don Ricardo sa kanyang pagmamadali. Isang maliit na itim na notebook. Nang buksan ko ito, ang aking puso ay muling tumalon sa kaba. Sa loob niyon ay nakasulat ang isang listahan ng mga pangalan. Mga pangalan ng mga politiko at matataas na opisyal na kasabwat
sa ilegal na operasyon ni Ricardo. At sa pinakailalim ng listahan, may isang pangalang nakasalungguhit ng pula. Ang pangalan ng kaisa-isang taong akala ko ay hinding-hindi ako tatalikuran. Leonardo Santos. Ang pangalang iyon na nakasulat sa matingkad na pulang tinta ay tila isang haton ng kamatayan sa huling natitirang piraso ng aking tiwala. Ang aking abogado. Ang aking sandigan. Ang taong bawat hakbang ko ay alam niya dahil siya ang nagplano ng aking pagbawi. Napasandal ako sa malamig na dingding ng rest house habang ang maliit na itim na notebook ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento sa aking mga kamay. Bawat tulong niya, bawat payo, at bawat impormasyong ibinigay niya ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking laro. Hindi siya nagtatrabaho para sa akin. Nagtatrabaho siya para sa sarili niyang bulsa. Ginagamit ang labanan namin ni Virgilio para pabagsakin si Don Ricardo at siya ang pumalit sa trono ng kapangyarihan. Naramdaman ko ang isang matinding pait na umakyat sa aking lalamunan. Mas masakit ito kaysa sa pagtataksil ni Virgilio. Kay Virgilio, alam kong may lamat na kami. Pero kay Attorney Santos, ibinigay ko ang aking buong kaligtasan. Ang bawat lihim ko, ang bawat takot ko, ay nakatala sa isipan ng taong ito na ngayon ay bahagi na rin ng dumi na pilit naming tinatakasan. Nay, handa na ang mga gamit natin. Bakit ka napatigil dyan? Ang boses ni Joaquin ay pumutol sa aking naglalakbay na isipan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa notebook na hawak ko. Mabilis ko itong isinilid sa aking bag. Wala ito, anak. May naalala lang ako. Tara na. Kailangan na nating makaalis dito bago pa magbago ang ihip ng hangin. Habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa sasakyan, ang sikat ng umaga sa Tagaytay ay tila hindi na kasing ganda gaya ng dati. Bawat anino ng puno ay tila isang taong nagmamanman. Bawat huni ng ibon ay tila isang babala. Isang malaking pagkakamali ang isiping tapos na ang lahat dahil lang nakaposas na si Virgilio. Pasakay na kami sa sasakyan ng isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa harap ng gate ng rest house. Ang aking puso ay tumalon sa kaba. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Attorney Santos. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana at ang kanyang meeting dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit na yon ay tila isang maskara ng isang mapanirang halimaw. Amelita, Joaquin, mabuti at naabutan ko pa kayo. Ang boses niya ay malakas at puno ng pekeng sigla habang mabilis siyang lumalapit sa amin. Nabalitaan ko ang nangyari kanina. Tumakas daw si Don Ricardo. Huwag kayo mag-alala. Ang mga ebidensyang hawak natin ay sapat na para hindi na siya makabalik pa. Heto, may mga papeles pa akong kailangang ipakita sa'yo para sa tuluyang paglilipat ng mga ari-arian mo sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ko para sa proteksyon nyo. Tumingin ako kay Attorney Santos. Sa unang pagkakataon, hindi ako tumingin sa kanya bilang isang kliyente, kundi bilang isang babaeng marami ng naranasang sakit. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga mata, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang briefcase, na tila ba ito ang kanyang tanging panangga. Trust fund sa ilalim ng pangalan mo, Leonardo? Mahina akong tanong. Ang boses ko ay kasing lamig ng hamog sa paligid. Napatigil siya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang kumupas. Para iyon sa seguridad nyo, Amelita. Alam mo naman ang batas, maraming butas. Kung sa akin muna nakapangalan, hindi yon mahahawakan ng mga kreditor ni Virgilio. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Naramdaman ko ang presensya ni Joaquin sa aking likuran, tila isang batang leon na handang sumabak sa oras na kailanganin. Sapat na ang mga papeles, Leonardo! Sabi ko habang dahan-dahang inilabas ang itim na notebook mula sa aking bag. Ipinakita ko sa kanya ang pahinang may pangalan niya na nakasalungguhit ng pula.
Sapat na ang 30 taon na may ibang taong humahawak sa buhay ko. Ang asawa ko, ang mga utang niya, si Don Ricardo, at ngayon pati ikaw. Ang mukha ni Attorney Santos ay nawalan ng kulay. Ang kanyang briefcase ay bahagyang lumaylay sa kanyang gilid. Amelita, makinig ka. Hindi yan ang iniisip mo. Bahagi iyan ng undercover na operasyon ko para makuha ang tiwala ni Ricardo. Huwag mo nang ituloy ang kasinungalingan mo. Putol ko sa kanya. Ang tanging operasyon na ginagawa mo ay ang pagpili kung sino ang mas malakas na amo. Kanina, akala ko ay wala na akong matatakbuhan. Pero habang tinitignan ko ang pangalan mo rito, na-realize ko ang isang bagay. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa paglipat mula sa isang hawla patungo sa isa pa. Ang kalayaan ay ang pagdurog sa mismong hawla. Inihulog ko ang notebook sa paanan niya. Isang tuyot na tunog ang nalikha ng tumama ang papel sa semento. Alisin mo ang sasakyan mo sa harap ng gate namin, Leonardo? Utos ko. Ang boses ko ay puno ng kapangyarihan na hindi nanggaling sa pera o sa batas, kundi sa isang pusong wala nang balak pang magpaapi. Huwag mo kaming susundan. Ang mga ebidensyang sinasabi mong hawak mo, may kopya na niyan si Nana Ising at naipadala na niya sa isang media outlet na hindi mo kontrolado. Kung may mangyari sa amin, ikaw ang unang babagsak kasama ni Ricardo. Nanatiling nakatayo si Attorney Santos, tila isang rebultong na wala ng kaluluwa. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang bumalik sa kanyang sasakyan at paandarin ito palayo sa amin. Ang usok mula sa kanyang tambutso ay dahan-dahang naglaho sa hangin, kasabay ng huling piraso ng aking pagiging biktima. Sumakay kami sa aming sasakyan. Si Nana Ising ang nagmamaneho habang kami ni Joaquin ay nasa likuran. Habang lumalayo kami sa rest house, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa bintana. Ang mga kulubot sa aking mukha ay hindi na marka ng pighati, kundi mga mapa ng aking pakikidigma. Nay, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Joaquin habang hinahawakan ang aking kamay. Tumingin ako sa malayo, sa dulo ng kalsada kung saan ang langit at ang dagat ay tila nagtatagpo. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay at tapat na ngiti na ngayon ko lamang naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa atin bilang pamilya Reyes, Joaquin. Sa lugar kung saan ang pangalan natin ay hindi nakadikit sa utang o sa kahihiyan. Sa lugar kung saan tayo naman ang susulat ng sarili nating kwento. Ngunit habang binabaybay namin ang daan patungong Batangas, napansin ko ang isang lumang sobre na nakasiksik sa gilid ng upuan ng sasakyan. Isang sobreng may sulat kamay ni Virgilio na may petsang kahapon lang. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang unang paungusap sa loob ay nagpabagal muli sa tibok na aking puso. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng kalatagan ay tila isang banayad na haplos sa aking pagkatao. Isang himig ng kapayapaan na 30 taon kong ipinagkait sa aking sarili. Narito kami ngayon sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan at bato. Malayo sa mga matang mapanghusga at malayo sa marangyang bahay sa Tagaytay na puno ng mga lihim at dumi. Ang hangin dito ay amoy asin at kalayaan, isang samyo na hindi kayang bilhin ng anumang ginto ni Don Ricardo o ng anumang kasinungalingan ni Virgilio. Dahan-dahan kong binuksan ang sobreng naiwan ni Virgilio sa sasakyan. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig, malayo sa matuwid at mayabang na mga letra na nakasanayan ko. Amelita, sa oras na basahin mo ito, alam kong wala na ako sa tabi mo. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako dahil alam kong ang dumi ng ginawa ko ay hindi kayang hugasan ng anumang luha. Ngunit gusto kong malaman mo, sa gitna ng aking pagkasilaw sa pera at kay Liora, may isang bagay akong hindi na ibigay kay Ricardo. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa likod ng ating ancestral home, may isang maliit na kahon na nakabaon. Naroon ang mga alahas ni Nanay Rosa
At ang perang itinago ko para sa pag-aaral ni Joaquin sa ibang bansa. Ang tanging bagay na hindi ko naitaya sa sugal. Gamitin niyo yon para makapagsimula muli. Huwag mo na akong hanapin. Dahil ang rehas na kinasasadlakan ko ngayon ay mas magaan pa kaysa sa rehas ng konsensyang habambuhay na kukulong sa akin. Tiniklop ko ang sulat at dahan-dahan itong ibinaba sa aking kandungan. Walang galit na namuo sa aking dibdib, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagbitaw. Ang mga alahas at pera ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan sa huling sandali ng kanyang pagbagsak. Naalala pa rin ni Virgilio ang kanyang pagiging ama. Sapat na yon para sa akin. Hindi ko kailangang kalimutan ang lahat ng sakit. Ngunit pinipili kong huwag na itong bitbitin sa aking paglalakad patungo sa bukas. Nay, luto na ang pandesal. Amoy na hanggang dito sa labas. Ang masayang tawag ni Joaquin mula sa loob ng aming maliit na kusina. Pumasok ako at nakita ko ang aking anak suot ang isang simpleng t-shirt habang maingat na inilalabas ang mainit na tinapay mula sa pugon. Katulong niya si Nana Ising na ngayon ay tila nabawasan ng 10 taon ang edad dahil sa gaan ng loob. Ang aming munting panaderya ay nagsisimula ng makilala sa baryong ito. Simple lang ang buhay, ngunit sa bawat piraso ng tinapay na aming hinuhubog, nararamdaman ko ang muling pagbuo ng aming mga pangarap. Si Leora at Virgilio ay kasalukuyan ng nagbabayad sa batas. Ang balita tungkol sa kanilang sentensya ay dumarating sa amin sa pamamagitan ng mga sulat ni Attorney Santos, na ngayon ay kasalukuyan ding sumasailalim sa investigasyon dahil sa mga ebidensyang ibinigay ko sa media. Ang hustisya ay hindi mabilis at hindi ito laging perpekto. Ngunit sapat na ang malaman na wala na silang kapangyarihan na saktan pa kami muli. Lumabas ako sa balkonahe at tumingin sa malawak na dagat. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Isang sining ng kalikasan na nagpapaalala sa akin na bawat pagtatapos ay may kasamang bagong simula. Hinatid ko ang aking paningin sa aking daliri. Wala na ang singsing na sumisimbolo sa 30 taon ng aking pagtitiis. Sa halip, ang balat ko roon ay malinis na. Handang tumanggap ng mga bagong alaala. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagdasala sa iyo. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili upang tuluyan kang makalaya. Hindi ko man mabubura ang kahapon. Hawak ko naman ang panulat para sa mga susunod na kabanata ng aking buhay. Sa bawat paghampas ng alon, parang naririnig ko ang bulong ng aking sariling kaluluwa. Amelita, malaya ka na. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang aking puso ay tumugon ng may kasamang ngiti. Hindi na ako ang babaeng tinitignan lamang sa kamera. Ako na ang babaeng nagpapatakbo ng sarili niyang mundo.